Kamusta kayo mga kalapatids? Welcome back dito sa ating tambayan Chocobulok TV. Samahan niyo ako sa episode na ito dahil may mga ilang katanungan tayong sasagutin mula dun sa ating mga kalapatids at mga kanubi na nagtatanong. Pakawalan muna natin at paliparin yung ating mga alaga para makapag-exercise yung ating mga ibon na naririto. Alright? So ayan mga kalapatids. Sige, banat! Ayan sila mga kalapatids. 11 ibon yung pinakawalan natin. At kasama dyan yung 4 nating mga inakay na bagong harvest. Ayun. Ayan sila mga kalapatids. So, medyo lumalayo sila. Kaya hindi ganong makita ng ating camera. Time check tayo. Mag-aalas 3 ng hapon mga kalapatids. At medyo mainit ang sikat ng araw. Tama-tama yan para karoon ng challenge yung ginagawang workout ng ating mga alaga. Lalo na inihahanda natin sila para sa paparating na summer derby race. Yan. Yun. Grabe, nasisilaw ako. Ang init. So, hindi ko sila matututukan dahil nakatutok rin sa atin yung araw at nasisilaw tayo mga kalapatids. Kaya habang lumilipad sila dyan, dito muna tayo mga kalapatids sa ating mga alagang breeders na naririto. So, bibigyan na natin sila, pakakainin natin sila. Ayun, may itlog yung ating dalawang ibon na ito. Doon yan sa ating kalapatids na si Sir ZDMZ ng Barangay Holy Spirits. Ayan, kaya lang yun nga, ang nangyari itong dalawang itlog na to mga kalapatids, yung isa dyan ano na lang, hindi totoo o fake egg kasi hindi naman fertile yung isa, tinanggal ko na. So isa lang yung mabubuhay dyan, sayang. Ito yung totoong itlog, tinanggal ko na mga kalapatids. So ayan, tas ito yung mga breeders natin nakahiwalay, stop breeding tayo. At dahil dyan, naalala ko yung katanungan ng ating kalapatids na si Madam Rosemary Esteva. Shout out sa iyo. Katanungan ni Madam, ilan daw yung itlog ng kalapate kapag unang beses mangitlog? Kaya unang beses or maraming beses ng paulit-ulit na nangingitlog yung ating mga alaga, Madam, ay dalawang itlog yan sa isang clutch. Ayan. Ayan, bumalik na yung inahin dun sa pugad niya. So, halimbawang nangitlog yung ating mga ibon. Alright? So, una niyang ilalabas, isang itlog lang. Hindi yan sabay na ilalabas. Kapag naglabas siya ng unang itlog, bilang ka ng 1 o 2 araw, saka lalabas yung pangalawang itlog. And then, hindi na yon, titigil na yon. Sa naturalesa, titigil na sa paglay ng egg yon. Dahil, 2 itlog lang talaga ang design para maalagaan ng ating mga alagang breeders. Kung unang beses niyang nangitlog, matatawag natin yung first clutch. Okay? So kapag napisa na yung itlog at naging inakay na, sinubuan nila, nabuhay nila, and then nangitlog uli sila ng pangalawa, dalawang itlog uli yun ang tinatawag na second clutch. Okay? So ganun lang, laging 2 itlog per clutch yung inilalabas ng ating mga alaga. Samantala, ayun, yung ating mga ibon, ang dami, sumama pa dun sa mga rumoronda ring ibon. Kaya medyo gaganahan yung ating mga alaga. So, habang lumilipad sila dyan, isa pa tayong katanungan. At shoutout na rin dun sa nagtanong kay Sir Ed Chris Bais. Ang katanungan niya, nako, ito napaka-importante nito. Pwede ba araw-araw ibigay ang multivitamins at calcium sa ating mga alagang kalapate? Disclaimer muna tayo mga kalapatids mga kanubi. Hindi ako eksperto, hindi ako veterinaryo at hindi rin ako nutritionist. Ito'y base sa aking karanasan at siyempre mga kaalaman din na natutunan sa pag-aalaga. Okay? So pagdating sa pagbibigay ng multivitamins and calcium, pwede ba araw-araw yan? Nako, hindi recommended or hindi advisable yan mga kalapatids na kanubi. Dahil bagamat ang calcium at multivitamins ay kailangan ng ating mga alaga, pero gaya nga ng kasabihan, kapag sobra o anumang sobra nakasasama. Kapag sobra kasi, inaraw-araw natin yung pagbibigay ng multivitamins and calcium, okay, ma-overdose yung ating mga alaga. Yung kanilang mga body organs ay may stress dahil sa concentrated na chemicals. Alam nyo kasi, mga vitamins and minerals, mga chemicals din yan mga kalapatids, is either organic or inorganic. Lahat yan ay chemicals pa rin. At kapag sumobra yan, makaka-apekto yan, makakasama yan doon sa sistema ng ating mga alaga. Halimbawa niyan, kapag sobra-sobra ang bigay nating calcium sa ating mga alaga, sobra yung calcium nila sa katawan, maaari silang magkaroon ng problema sa kidney. Kasi nagiging kidney stone yan yung mga calcium na yan.
So magkakaroon sila ng problema dyan. Halimbawa naman, yung mga ibang vitamins and minerals na sumobra, hindi rin maganda mga kalapatids. Pwedeng mag-suffer din yung kanilang liver at iba't ibang body organs sa kanilang panloob na sistema. Kaya doon sa tanong, hindi advisable, hindi maganda at nakasasama pa nga doon sa ating mga alaga. So ngayon, paano natin dapat ibigay yung multivitamins and calcium? So ang pinaka safe mga kalapatids na kanubi 1 to 3 days. Okay? Pero ako, ang ginagawa ko mga kalapatids, kapag dito lang yung aking mga ibon, dito lang yung walang lipad sa race, sa club, halimbawa paparonda lang ako, hindi na ako nagbibigay ng multivitamins mga kalapatids. Kumbaga yung multivitamins nila ay kinukuha ko na lang dun sa weekly na pagki-cleansing ko gamit ang organic cleansing. So may mga vitamins and minerals na yun, yung mga organic na binibigay natin. Lalagay ko dyan yung mga episode dyan sa mga kanubi natin na katututok lang. Balikan nyo yung episode na yan. Naku, mukhang bumaba na yung ating mga ibon. Nag-iingay na sila dyan sa bubong. So mamaya maya papasok na yung mga yan. So balik tayo dun. So balikan nyo yung mga episode natin para maintindihan nyo yung ilang mga detalye ukol dyan. Okay? So ginagawa ko, hindi ako nagbibigay mga kalapatids, doon ko kinukuha sa pagki-cleansing ko sa kanila dahil may mga organic yon na naglalaman din ng vitamins and minerals. Okay? At sa ganung pamamaraan din ay nakakatipid ako kasi mahal din. Magkano yung mga multivitamins, di ba? Mahal din. Pagdating naman sa calcium, yun, yung grits, binibigay ko. Meron na tayong mga episode din dyan. Doon ko kinukuha yung calcium nila sa pagbibigay ko ng grits. Ngayon, kailan ako nagbibigay ng vitamins and minerals? Ayun talagang kinukonsistent ko na kailangan hindi nila ma-miss yung minerals sa kanilang katawan. Ginagawa ko yan mga kalapatids kapag nagre-derby na tayo at ang lipad nila ay mahigit 150 kilometers air distance. Ayan, dyan na tayo nagbibigay ng mga supplement or vitamins and minerals na sinusubo natin o hinahalo natin sa kanilang tubig o kaya naman sa kanilang patuka. Iniiwasan kasi natin mga kalapatids na kanubi yung tinatawag na yun nga masusunog yung ating mga alaga. Kasi yun nga sa ibang salita ma-off yung ating mga alaga or masusunog sila dahil doon sa mga chemicals na binibigay natin sa kanila. Ito, walang dito mga to, papasukin na nga natin kung saan nagpupunta. Ay nako. Sige, tanggalin natin tong harang ng trapdoor. Okay? So ayan. Tapos tatawagin natin sila. Ayan na. Yan sila. Sige, banat, pasok. Ayun, yung isa, pumuesto na. Magagayahan na yan. O, ganyan pa rin yung trapping natin mga kalapatids. Kumbaga, kung ano yung tinuro natin disiplina, ganun pa rin. Hindi natin binabago. Kaya yung sistema natin ay consistent. Ayan. Hoy, tingnan nyo to. Inakay na to. Alis ka dyan. Pasok sa loob. Ayun, papasukan sila. Sige, pasok. Sige. Malagay na nga tayo. Ayan. Lalo na pag nakita na nila yung patuka. Nako, pasok na lahat yan. Ayan yung iba. Ayan. So, balik tayo dun sa tinatalakay natin mga kalapatids na matungkol sa vitamins and minerals. So, ano lang, kinakalmahan ko lang. Pagka malayuan na ang lipad, saka ako nagbibigay ng vitamins na consistent. Ayan. Marami na tayong episode na ginawa dyan. Balikan nyo na lang sa mga kanubi natin na katututok lang. Punta kayo sa may channel natin, click nyo, tapos video tab, ayan, makikita nyo dyan yung iba't ibang topic natin tungkol sa iba't ibang aspeto ng pag-aalaga. Andyan, pati yung mga pagbabitamins, yung mga minerals, ano yung mga pag-cleansing, andyan, matatagpuan ninyo yan mga kalapatids. Alam nyo, hindi ko pa pala nasasara to. So ayun, sana nakapag-share tayo ng kaunting kaalaman at good practices na rin doon sa ating kalapatids na kanubi na nagtatanong, at hopefully mabisita niya yung mga previous episode natin na talaga naman kapupulutan ng mga ideya at kaalaman pagdating sa ginagawa nating pag-aalaga. Okay? So yan muna mga kalapatids ang update dito sa ating munting tambayan. Patuloy lang kayong tumutok sa ating mga kwentuhan, at doon naman sa mga kalapatids natin na may katanungan, pasensya na kayo kung hindi ko agad nasasagot, pero pangako, magbabackread ako at yung mga katanungan nyo sa mga nakaraan,
sasagutin natin yan. Gaya nga ng alam ninyo, gaya ng sabi natin nung nakaraan, medyo busy tayo nung nakaraan. Kaya magbabackread tayo at sisikapin kong sagutin lahat ng inyong mga katanungan base sa aking karanasan at kaalaman natutunan sa ginagawa nating pag-aalaga. So yun mga kalapatids, yan muna ang update dito sa ating munting tambayan. Maraming salamat sa inyong pagtutok, pagtsatsaga, ang pakikinig at pakikitambay dito. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, na pag hinihintay nyo mag-subscribe na kayo, hit nyo na notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Mag-like, comment, share kung nagustuhan nyo ang video para sa tuloy-tuloy nating kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Paano mga kalapatids? Sa susunod natin pagkikita. Ingat kayo. Hanggang sa muli.